Please subscribe, like and share po, thank you. And also please donate po kahit magkano lang basta galing sa puso. Kabanata 31. Mukhang muli ang kambal, dapat matutong yumoko sa unang taon. Totoo, kung gagawin niya marahil ay hindi siya mapupunta sa ganoong kalunos-lunos na kalagayan. Isang alon ng mga bulong ang kumalat sa mga nagtitipon-tipon na tao. Halos hindi sila marinig ni John kung iisipin ang kasalukuyang tugtog ng kanyang mga tainga. Ngunit, kung siya, mapapabuntong hininga na lamang siya. Marahil ito ay isang pagkakaiba lamang sa kultura sa pagitan ng mortal world at martial world. Sa mortal world, ang mga nagsisikap ng kanilang makakaya at nagsusumikap ay palaging papurihan. Ngunit sa martial world, ang mga sumubok na gumawa ng mga bagay na higit sa kanilang makakaya ay mamahalin lamang at tatawaging tanga. Ngunit, marahil ito lamang ang paraan ng katotohanan sa pangkalahatan. Ang tanging dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng ganitong kultura ang mortal world ay dahil ang mga makapangyarihan ay bumuo ng mga ligtas na lipunan na nabubuhay sa mahihinang mamuhay ng mapayapang buhay. Ang mga kriminal ay pinarusahan ng batas, ang mga kababaihan ay protektado ng gobyerno, ang mga ulila ay kinuha ng estado. Ang lahat ng ito ay nagbunga ng kulturang pinupuri ang pagsusumikap at tiyaga. Gayunpaman, hindi ito pareho sa martial world. Ito ay isang lugar kung saan namamahala ang kapangyarihan at madalas na ang batas ay nakayuko sa mga kapritsyo ng sinumang may mas malaking kamao. Lahat sa pamamagitan ng lubos na pakikiramay o ganap na kapangyarihan. Nakakapanlulumo, sabi ni John sa pagitan ng pag-ubo, napakaraming magagandang babae ang nakakakita sa akin sa kalunos-lunos na kalagayan ngayon. Sobrang kahihiyan. Kalimutan mo na, hanggat hindi ako nakikita ng aking mahal, na madala na ganito, mabubuhay ako. Sarcastic na sinabi ni John, gusto ni Blue na mag-pop ng blood vessel. Ngunit, sa sandaling iyon, humakbang si Darius. Pitawan mo siya, Blue. Nalaglag si John, dahilan para muntik na siyang masuray-suray sa lupa. Bahagyang napigilan ng kanyang mga tuhod ang sarili, medyo malabo ang kanyang paningin. Sa sandaling ito, halos hindi siya makatayo ng tuwid. Maliwanag, nagkaroon siya ng concussion, at medyo masama doon. Maaari kitang patayin, ngunit iyon ay magiging napakadali, sabi ni Darius na nakangisi. So paano ito? Kung maghuhubad ka at yumoko sa akin ng 10 beses hahayaan ko ang mga bagay na ito. Ano sa tingin mo, medyo simple diba? Ipinatong ni John ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod, huminga ng mababaw. Pagkaraan ng ilang sandali ay napuno ng tahimik na tawa ang pasilyo, na nagmumula sa sarili niyang mga labi. Oo, masakit. Huwag tumawa, huwag tumawa, huwag tumawa. Napangiwi si John. Parang hindi niya ako narinig, Blue, nabali yung kaliwang braso niya, walang pakialam na sabi ni Darius. Iyon ay maaaring makatulong sa kanya na mas maunawaan ang kanyang sitwasyon. Snap! Napuno ng pangit na tunog ang hallway. Napaungol si John at mas lalong lumalim ang paghinga niya. Ang kanyang paghinga ay lumabas sa mababaw na paghinga na halos tunog ng mga sipol. Bibigyan kita ng 3 segundo pa, o magpuputol tayo ng isa pang paa. Hindi mo kailangang magalit ng labis, maaaring pasukin sa biro kahit na masisira ito, sagot ni John. Snap! Pasensya na boss, hindi pa nakakalipas ang 3 segundo. Huwag kang mag-alala, it was well warranted, naglakad si Darius papunta sa gulong-gulong si John. Sa puntong ito, hindi na magamit ni John ang kanyang mga braso para suportahan ang sarili. Nakasandal ang likod niya sa dingding, pilit na hinahabol ang hininga. Gulo-gulo ang kanyang buhok, punit-punit ang pantalon at kamiseta, at ang mga braso ay nakalaylay sa kanyang tagiliran. Gayunpaman, hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Natatawa lang ako, dahil hiniling ng isang matandang lalaki ang isang teenager na tulad ko na maghubad, hindi mo ba iniisip na medyo marami iyon? Hindi ako umiindayog sa ganoong paraan, sir. Si Darius ay nagpadala ng isang sipa sa kanyang dibdib, na naputol ang kanyang mga tadyang. Iniwan siya ng mga salita ni John kaya nakalimutan niyang magpigil. Napaluhod si John, walang malay.
Napabuntong hininga ang karamihan, ang naririnig na pagputok ng mga buto ay nagre-replay sa kanilang mga tainga at nagdudulot ng goosebumps sa kanilang balat. Nanginginig ang kanilang mga paa na para bang nakarinig sila ng isang scrap ng tinidor sa ilalim ng isang palayok. Iyon ay lakas kahit nasa tuktok ng ikatlong layer ng yugto ng pundasyon. Tulad ng inaasahan mula sa isang nangungunang ranggo sa ikatlong taon. No, hindi natin matatapos ng ganito. Hindi ako papayag na mamatay ka ng ganoon kadali, gumising ka na, binuhat ni Darius si John sa buhok niya at sinampal siya ng gising. Namilog ang mga mata ni John, namumungay na parang sinusubukang makita ang liwanag. Nang maalala niya ang sitwasyong kinalalagyan niya, isang madugong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. 5 minuto pa, maganda. Hindi mo ba nakikitang nakapagpahinga na ako sa wakas? Dugo ang umagos mula sa bibig at mga braso ni John, na nagsama-sama sa lupa. Parang nagdedeliryo ka, sabi ni Darius na ikinaangat ang ulo ni John, ano ang dapat kong gawin sa iyo? Naisip ko lang na mukha kang babero. Kaya, hindi ko sinasadyang hinayaan ito. Sapat. Natigil ang sinabi ni John ng isa pang malutong na sampal. Subukan natin ulit ito. Maghubad, at yumuko ng 10 beses. Makinig ka pare, nagbibiro lang ako nung sinabi kong mukha kang babero, sabi ko na nga ba, hindi ako umiindayog ng wa. Sapat. Sige. Sabi ni Darius sa mahinahong boses, may isa ka pang pagkakataon, o papatayin kita. Nang mga sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni John, nakakuha ng matinding linaw na hindi pa nila nararanasan. Ang masamang tingin na nag-iisa ay nagparamdam kay Darius na para bang siya ay nahulog sa mga pintuan ng impyerno. Hindi mo ba ako narinig kanina? Sabi ni John, hindi na umuurong ang boses. Ikaw lang ang medyo mas maganda unggoy sa inyong tatlo. Kiss my ass, you overgrown moth. Nagdilim ang mukha ni Darius. Baliw siya. Ang kailangan lang niyang gawin ay lumuhad at matatapos na ito. Lalong kumapit ang mga daliri ni Darius sa buhok ni John, tinitigil siya ng mga punyal at halos mapunit ito mula sa kanyang anit. Ngunit ang tanging nakita niya ay mga mata na kalmado ng focus lake na nakatingin sa kanya. Mas mabuting patayin mo ako dito at ngayon din. Nagdilim ang mga mata ni John at nagpatuloy ang halos demonyong boses, dahil kung hindi, malapit na kitang durugin sa ilalim ng aking mga paa. Puputulin ko ang mga paa mo sa katawan mo. Pahihirapan kita hanggang sa wala ka ng luhang maiiyak. At kapag natuyo ka na, ipapakain ko ang bangkay mo sa mga baboy. Hindi alam ni Darius kung bakit, ngunit isang malamig na pawis ang namumuo sa kanyang likod at ang karaniwang kalmadong mukha ay sumimangot. Gusto kong makita ang iyong kabayanihan na umangat, tunay. Ngunit, sa kasamaang palad, namatay ka ngayon. Basura lang ang humihingi ng pangalawang pagkakataon. Sa martial world, isa lang ang makukuha mo. Napuno ng kakaibang enerhiya habang ang kanang kamay ni Darius tila hinihiwa ang hangin sa paligid habang dumaraan ito. Iyon ay isang sword type na enerhiya. Hindi, talagang spear type energy yan. Ang isang espada ay mas elegante, ito ay mas nangingibabaw kaysa doon. Talagang henyo si Darius. Para maabot ang peak ng 3rd level sa simula ng kanyang 3rd year at kontrolin ang spear chi. Wow! Napangisi si Darius nang marinig ang mga salita ng karamihan. Maaari mong malaman na ikaw ay tunay na pinagpala na namatay sa pamamagitan ng aking mga kamay. Isaalang-alang ito bilang kabayaran sa pagkakasala sa akin. Ang mga dulo ng mga daliri ni Darius ay tumusok sa dibdib ni John, na naghiwa-hiwa sa balat ng ilang buto niya ng napakadali. Tumingin siya sa mga mata ni John, gustong makita ang huling hitsura ng kawalan ng pag-asa bago siya bumaril sa kanyang puso, ngunit ang tanging nakita niya ay hindi mababasag ang kalooban, ang parehong kawalang interes na tila hindi ang kanyang sariling katawan, ang tinutusok. Si Darius ay nanginginig, ang kanyang sibat ay kumakalat sa labas ng kanyang kontrol. Sinubukan niyang buuin muli, ngunit mas mabilis itong bumagsak sa pagkakataong ito, na siya ay nasa isang estado ng pagkabigla. Sa galit, ginawa niyang blade ang kanyang kamay at bumaril pasulong ng walang chi. Sa pilitin siyang tatagos kung kinakailangan. Ngunit, sa mismong sandaling iyon, isang letigo ang pumutok sa hangin, kumapit sa kanyang palso.
Kabanata 32. Naramdaman ni Darius ang pananakit ng kanyang pulso na parang nasunog lang. Hindi niya maiwasang mapangiwi ng bahagya, ang kamay niya ay nagyelo sa hangin. Sa tingin ko sapat na yan, Darius. Maaari kang makatakas sa pagpatay sa kanya ngunit isipin ang lahat ng mga pagpupulong na kakailanganin. Gusto mo ba talagang mag-aksaya ng oras sa isang langgam na pinatay mo para lang ipaliwanag ang iyong sarili? Lumingon si Darius at nakitang kinokontrol ni Ava ang kanyang braso. Sa kasamaang palad, hindi siya nagkautaw sa akin o nagpeke man lang ng totoong paghingi ng tawad. Ang kanyang kapalaran ay seliado na, si Darius ay sumulong ngunit nalaman niyang hindi niya kayang lampasan ang lakas ni Ava. Ano ba to, baka nasa top siya ng second year, pero malapit ako sa top ng third. Bakit kaya niya akong hawakan? Fine. Since you need a woman to protect you, I think that's insulting enough. Blue? Red? Let's go? Binitawan ni Darius si John matapos panasan ang dagwang kamay sa sando ng huli. Nakakunot ang noo ni Ava habang pinagmamasdan sina Darius, Red at Blue na lumalayo bago humakbang patungo kay John. Tulala ka, kung gusto mong kumilos ng call, dapat nakahanap ka ng ibang lugar para gawin ito. Sabi ni Ava, hindi man lang sinubukang tulungan si John, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa iyong dignidad. Hindi niya alam kung bakit, pero nakaramdam siya ng hiya sa mga sandaling ito. Bakit hindi na lang iniyuko ng lokong ito ang kanyang ulo? Kung hindi pa siya nakaikot sa mga sandaling ito, hindi ba siya patay na ngayon? Nagkakahalaga ba ito? Lahat ba ng lalaki ganito? Hindi ba nila alam na may mga taong mas gugustuhing makita silang buhay kaysa patay? Hindi na nakapagsalita pa si Ava. Galit na galit siya na ang kanyang dibdib ay nawala ng kontrol, ang kanyang dibdib ay namumula. Hindi tumugon sa kanya si John, nagpupumilit na umupo, mahirap ito sa dalawang belang braso. Nang makitang hindi siya pinapansin ni John, lalo lang nagalit si Ava. Ikaw. Sa pagkakataong iyon, tumangala si John, dahilan para mabara ang kanyang mga salita sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit itong si John ay lubos na naiiba sa kanyang nakilala. Walang ngiti sa kanyang mga mata o panunokso sa kulubat ng kanyang mga labi. Mukhang papatayin siya nito sa kinatatayuan niya kapag nagsalita pa siya ng kahit isang salita. Sa huli ay nagawang tumayo ni John, itinulak ang sarili sa pader at bumangon. Salamat. Mahinang sabi niya. Dahan daw ang naglakad si John patungo sa kanyang dorm, tila walang naririnig na mga panunuya na dumadaloy sa kanyang mga tainga. Sa sandaling nagawa niya ito, isinara ang pinto, at ginamit niya ang kanyang noo upang i-activate ang kalasag, na kanselahin ang lahat ng ingay na papasok o palabas. AARRRRRGGGGHHHH. Umungol si John sa taas ng kanyang mga baga. Nag-vibrate ang kwarto at naramdaman niyang may kung anong pumasok sa isip niya. Ang huling naisip niya bago siya bumagsak sa kanyang batya, isang dagwang gulo, ay, babayaran ko kayong lahat. Ang martial world ay isang malupit na lugar. Walang ganoong bagay bilang kung. Siguro kung nakilala ni John si Darius sa ibang araw, mas makakalaban niya. Siguro kung hindi niya naubos ang buong lakas ng kanyang kaluluwa ay hindi siya mawawala ng kaawa-awa. Siguro kung itinago niya ang ilan sa kanyang mga array plaque sa halip na ibenta ang lahat ng ito, magkakaroon siya ng pagkakataon na makahanap ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, wala sa mga bagay na ito ang nangyari. Sa martial world, walang kakapusan sa mga individual na namatay sa kapos-palad na mga pangyayari, maraming babae na nahulog sa mga pukana at maraming malalakas na natalo ng maaga. Si John ay maaaring ituring na kabilang sa mga maswerteng nakaligtas. O, baka iyon ang naisip ng iba. Tanging si John lamang ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya kung ang kamay ni Darius ay patuloy na tumutusok pasulong. Naglakad si Darius sa mga hallway ng Focus Academy na may malungkot na ekspresyon. Malinaw, asar pa rin siya sa kung paano natapos ang mga bagay. Kung ang spear chi niya lang ay hindi nagpatinag sa huling sandali tulad ng dati. Kung hindi lang nangyari iyon, matagal na niyang tinusok si John bago pa man lang makialam kay Ava. Pero ngayon, kailangan niyang maghintay ng isa pang pagkakataon, paanong hindi siya malungkot.
Ang molde tinakalapiting iyon. Spear chi? O anumang armas chi para sa bagay na iyon, ay isang nasa salat na nagpapakita ng kalooban na kasama ng pag-unawa sa nasabing sandata. Ang katotohanan na si Darius ay nagkalat ng ganoon ay para sa dalawang dahilan. Una, dahil kamakailan lang ay pinaikli niya ang kanyang kalooban sa isang chi, at pangalawa dahil ang kanyang kalooban ay nag-aalinlangan. Ang pangalawang dahilan na ito ay ikinagalit niya ng higit sa anupaman. Hindi na magtatagal, Master. Tila luminggalinga si Blue sa paligid bago niya ito sinabi, tinutugunan ni Darius gaya ng lagi niyang ginagawa. Maaari mo lang siyang harapin sa gitnang haligi. Gumisi si Darius. Napakatula, lumalabas sa parehong paraan na ginawa ng kanyang kapatid. Dapat itapon din natin ang pangkaraniwang bastos na iyon, Master. Sumingit si Red. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na ilabas ang galit kay John sa sinabi nito tungkol sa mga galos nila. Iniwan siya nito sa tiyan na puno ng galit na hindi niya kayang harapin. Gumuso si Darius. Siya, sa kanyang kakulangan sa paglilinaw. Ano ang mabuting maidudulot ng paggamit sa kanya? Bagamat sinabi nito ni Darius, ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang malamig at hindi nagtagal. Kahit na maging inutil siya, hindi ibig sabihin na hindi ko sisiguraduhin na mas masahol pa sa kamatayan ang dadanasan niya. Who knows? Baka hayaan ko siyang manood habang pinatumba ko ang babaeng iyon sa isang peg. Tulo. Patak. Iminulat ni John ang kanyang mga mata, naramdaman ang pagtulo ng malamig na tubig sa kanyang noo. Panay ang tingin niya sa kisame, inaalala ang mga pangyayaring naglagay sa kanya sa sobrang kalungkutan. Nang hindi bumangon, binuksan niya ang malamig na tubig, pinasabog ito sa kanyang ulo habang humihinga siya ng malalim. Parang walang epekto sa kanya ang dati niyang belang mga braso. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay tumayo siya at itinapon ang kanyang mga damit mula sa kanya. Pagbukas ng shower head, inilagay niya ang kanyang bisig sa dingding ng banyo, hinayaan ang dating natuyong dugo sa kanyang paanan. Tinitigan niya ang drain, pinagmamasdan ang paglinaw ng tubig. Pagkaraan ng isa pang oras, tila hindi na mahalaga ang mga pag-urong mula sa nagyayelong tubig, ang kanyang paghinga ay naging matatag sa ilalim ng agos ng lamig. Kabanata 33. Lumabas si John sa shower. Sa sandaling tumawid siya sa threshold, halos naging ibang tao na siya. Gutom na ako. Dumagundong ang kanyang boses, lahat ng palatandaan ng galit at puot ay nawala. Pinaliktad ni John ang kanyang pulso. Kailangan kong maghanap ng bagong paraan upang maimbak ang lahat ng aking mga bagay o malaman kung paano paganahin ang aking teknolohiya gamit ang Profound Stone sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang lahat sa loob ng aking wristwatch ay magiging hindi na-access. Sa kabutihang palad, si John ay hindi lubos na nawala ng swerte. Binigyan siya ng general ng isang special na singsing kasama ang malalim na mga bato. Ang nakalulungkot na bahagi ay nagamit ni John ang buong espasyo upang paglagyan ng mga hilaw na materyales para sa kanyang negosyong nagbebenta ng array plate at nagreserba din ng isang malaking lugar para sa paghawak ng kanyang mga kita. Kaya, walang eksaktong puwang na natitira lalo na kung ang singsing ay hindi masyadong malaki sa simula. Gayunpaman, may kaunting singil na natitira sa kanyang wristwatch, kaya't hindi na ito isinapanganib ni John, na itinapon ang lahat. Dapat akong tumingin sa chi pond na dumadaloy sila sa lahat ng dako. Malinaw, ang Focus Academy ay mayroon ng teknolohiya upang gawing kuryente ang chi. Maaari akong mag-aksaya ng mas kaunting oras sa pamamagitan lamang ng pag-agaw sa teknolohiya sa halip na pagsasaliksik ng lahat ng ito sa aking sarili. Wala akong masyadong maraming oras para sayangin ito. Sa paggawa ng ganoong desisyon, nagsimulang maghukay si John sa tumpok ng karne ng hayop. Mula sa kanyang pangunawa, tinawag nila itong halimaw na white-furred deer. Hindi ito gaanong naiiba sa USA mula sa mortal world ng John. Gayunpaman, sila ay mas malaki, mas malakas, at ang kanilang karne ay puno ng mas maraming nutrisyon. Kahit para kay John, na itinuring ang kanyang sarili na isang malaking kakain, inabot siya ng halos isang linggo upang linisin ang isa lamang sa lahat ng karne nito. Sa pagkakataong ito, inaasahan na niya na hindi naiiba ang resulta, ngunit
Makalipas ang kalahating oras, umupo si John sa gitna ng isang tumpok ng buto, nakataas ang kanyang mga kilay. Mukhang lumakas na naman ang katawan ko. Naalala ni John ang pagbabasa sa isa sa mga pangunahing aklat ng kaalaman sa mundo ng paglilinang na ang gana ay madalas nakatumbas ng lakas. Hindi niya masyadong inisip ang konsepto hanggang sa sandaling ito. Ang isa sa mga crudest na paraan upang pilitin ang katawan na lumaki ng mas malakas ay ang pagsira nito pagkatapos ay ayusin ito. May utang na loob ako kay Darius. Napaisip si John, isang bahagyang malamig na liwanag ang kumikislap bago naglaho. Hindi alam ni John kung gaano siya katagal nakatulog. Alam niya na ang kasuotang pangmilitar na suot niya ay may function upang makatulong sa pagpapagaling, kaya natulog na lang siya, umaasang mahuhulog siya sa koma hanggang sa siya ay gumaling. Ngunit, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito. Umiling si John. Nagugutom pa ako, kakain pa ako ng isa. Libro. Tawag ni John, muling natagpuan ang sarili sa harap ng malaking library desk. Gayunpaman, nang ang mga monitor ay kumurap na gising, na nagpapakita ng isang pamilyar na salamin na figure, ang lahat ng nakita ni John ay medyo nag-aalalang ekspresyon na nakatingin sa kanya. Ano ito? Para kang nakalunok ng patay na daga, sabi ni John. Kumunat ang noo ni Libro at tinignan si John pataas at pababa. Ayos ka lang ba talaga? Mukha ba akong hindi okay? Nagtaas ng kilay si John. Alam mo, hindi iyon isang napakagalang na bagay na sasabihin, Libro. Umiling si Libro. Dahil ang batang ito ay may isip pa rin na maging bastos, dapat ay talagang maayos siya. May mga mata si Libro sa buong paaralan, paanong hindi niya alam ang nangyari ngayon. Gayunpaman, dahil walang sinasabi si John, imposible para sa kanya na magpatuloy sa pagpindot at pagiging abala. So ano ang pinunta mo para kikilin ako sa oras na ito? Ang extort ay isang napakasakit na salita. Nakangiting sabi ni John. Ito ay mas katulad ng isang maalalahanin na nagpapalitan sa pagitan ng isang junior at isang nagbibigay na senior. Biglang nakarinig si John ng hajejek. Hindi na niya kailangang mag-isip pa ng ilang sandali para mapagtanto ang boses iyon ni Madeline. Si Madeline ba yon? Sinusubukan mo bang i-hostage ang girlfriend ko, Libro? Hindi nakaimik si Libro. Pamangkin ko siya. Bigla siyang sinalo ni Libro. Ano nga ulit? Girlfriend. Kung mayroong isang lugar na walang mata ang Libro, iyon ay Potty-a-Neva Peak, para sa mga malinaw na dahilan. Tutal, iyon ang teritoryo ng isang dalaga. Medyo hindi nararapat kung maaari lang siyang mag-espiya ayon sa gusto niya. Seryosong tumango si John. I see. So kamag-anak ka niya. Ikinagalak kitang makilala si Tito, malapit na tayong maging isang pamilya. Napaawang ang labi ni Libro. Itong moldete na bastos na brat. Muling umalangaw-ngaw ang hajejek ni Madeline, ang kanyang matamis na boses ay umaanod sa pandinig ni John. Sa sandaling magsalita siya, tila lahat ng tao sa library ay naaliw. Tigilan mo na ang pang-aasar sa tito ko, John. Magkaibigan lang kami, Tito. Lumipat ang mukha ni Libro, na sinulyapan ang kanyang pamangkin. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nakikita ni John si Madeline sa screen, ngunit nakita ni Libro. Ang mga salitang iyon ay eksakto ang mga salitang sasabihin ni Madeline sa sinumang nagsasabing siya ang kanyang nobyo, siya ay ganoong klaseng masunurin, ngunit na babae. Palagi siyang magalang na tumatanggi ng may kagalingan sa pagsasalita na kakaunti lang ang makakapantay at mas kaunti pa ang magagalit. Ngunit, may pagkakaiba sa pagkakataong ito. Bagamat ito ay nakikita at para lamang sa isang napakalaking panahon, natitiyak ni Libro na nakita niyang namula ang kanyang mahal na pamangkin, isang bagay na hindi niya akalaing mangyayari sa ganoong konteksto. Biglang naramdaman ni Libro na buti na lang at wala si Madeline dito para tingnan kung ano ang nangyari kay John, o kung hindi, sino ang nakakaalam kung anong klaseng gulo ang gagawin. Hindi mapawi ang ngiti ni John kahit narinig na niya ang sinabi ni Madeline, tila hanggang langit pa rin ang kanyang kumpiyansa. Sige. Pumunta ako dito dahil gusto kong magtanong kung mayroon bang mga libro o kung mayroon kang anumang impormasyon sa paggawa ng cheese sa kuryente. Tumalim ang tingin ni Libro. Ito. Sa kasamaang palad hindi kita matutulungan dito.
Ito ang trademark na sekreto ng pamilyang Storm, pinananatiling mahigpit nila ito kahit na mula sa aming pamilyang Sapientia. Nagtaas ng kilay si John. Ganoon ba? Tumango si John, pakiramdam niya ay may mali. Ngunit, hindi niya ito itinuloy. Mabuti naman kung ganoon, bale. Medyo matako ako this time. Ngumiti si John. Magkita tayo mamaya, Madeline. Manam. Isang mahinang ungol ang kumikiliti sa tainga ni John. With that, John waved Libro goodbye, his expression casual. Tinitigan lang ni Libro ang kanyang likod saglit bago ibinalik ang monitor sa kanilang off-state. Naglakad-lakad si John sa mga pasilyo, sa kalaunan ay naglakad patungo sa pangkat ng Array Alchemy. Ngunit, bago siya nakarating doon, huminto ang kanyang mga paa. Sa harap niya ay nakaupo ang isa sa maraming chipol ng Focus Academy. Parang may kakaiba sa huling pagkakataon na tumayo siya sa ganoon ding posisyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni John na hindi alam ang kanyang katawan ang muling lumaki pagkatapos niyang makasama si Darius, ngunit ang kanyang kaluluwa ay bumuti muli, at sa napakalaking margin. At ngayon, sinasabi sa kanya ng kanyang kaluluwa na lumayo sa mga chipol na ito hanggat maaari. Kabanata 34. Naglakad si John sa isang patlang ng mga halamang gamot, tumatawid sa maliliit na batis ng matalinong binalak na mga daluyan ng tubig at tinitiyak na hindi masisira ang anuman gamit ang kanyang mga paa. Discover new chapters on N0V.com. Kanina pa niya inaalagaan ang hardin na ito kasama si Eli kaya't ang kanyang theoretical na kaalaman ay unti-unting sama-sama sa kanyang tunay na karanasan sa buhay. Palaging may pagkakaiba sa pagitan ng nakikita ang mga bagay sa mga libro at nararanasan ang mga ito para sa kanyang sarili. Ngunit, sa ngayon, naramdaman ni John na tila ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang anyo ng kaalaman na ito para sa kanya ay hindi na naiiba. Maaaring sabihin na ang kasalukuyang pundasyon ng John para sa pag-concoct ng mga table tasks ay malinis at hindi maaaring maging mas mahusay. Kahit na binaliwala niya ang lahat ng karanasang natatamo niya, pagkatapos ng ilang sesyon ng musika kasama si Madeline, nalaman niyang ang kanyang kontrol sa apoy ay nasa antas na higit pa sa kailangan niya. Nagpatuloy si John sa trabaho na may ngiti sa kanyang mukha, ang tunog ng musika ni Madeline ay nagdudulot sa kanya ng kapayapaan sa loob. Sa pagkakataong iyon, pumasok si Delia, ang kanyang momentum ay nakakatakot kay Eli na nasa hindi kalayuan. Nagtaas ng kilay si John. Ano ang pinagtatalunan mo, binibini? Sino ang isang maliit na babae? Tumango si Delia. Anong nangyari? Huwag kang magsinungaling sa akin, sabihin mo sa akin ang lahat. Napakamot ng ulo si John. Ano ang pinag-uusapan ngayon ng batang babaeng ito? Sa totoo lang, hindi pa niya nakitang ganito si Delia. Sa maraming paraan, ang kilos ni Delia ay medyo kaibig-ibig. Iyon ay dahil pagkatapos ng ilang sandali ng pagmamasid, napagtanto ni John na palagi niyang ginagawa ang kanyang makakaya upang kopyahin si Madeline. Sinubukan ni Delia na ibigay ang parehong hindi nagmamadali, tiwala at tahimik na vibe. Ngunit, ito ay sa mga sandaling tulad nito kung saan siya ay naging ticked off na ang facade na iyon ay pumutok ng kaunti. Siyempre, hindi naniniwala si John na she was actually some fiery-tempered Sunere. Inisip niya lang na hindi ang totoong ugali nito ang ipinakita niya. Hindi bababa sa ngayon, ang mga galit na emosyon na ito, ay hindi bababa sa kanyang tunay na pagkatao, kahit na ito ay isang maliit na piraso lamang nito. May balak ka pa bang itago? Anong nangyari kay Darius? Nang marinig ang mga salitang ito, sina Madeline at Eli ay parehong tumingin din kay John. Nagtaas ng kilay si John. So ito ay talagang tungkol dito. Kailangan bang magalit ng ganito? Sila ang dapat kong hawakan. Hindi. Hindi sila. Ikaw lang talaga ang nakita kong nagpapagaan ng sakit ni Kuya Madeline. Kung mamatay ka, ano ang mangyayari sa kanya? Pumalaklak si John. Kaya ito ang dahilan kung bakit nabalisa ang babaeng ito. Ah, kaya pala. Buti na lang hindi ka na in love sa akin, nangako na ako sa'yo kay Eli. Ah. Pakiramdam ni Eli ay para siyang tinamaan ng random stray bullet. Huwag mo siyang pakinggan, prinsesa. John. Tawa ng tawa si John, napakasarap ng pakiramdam sa kanyang sarili sa sandaling ito.
Gayunpaman, nang lingunin niya si Madeline, nakita niyang ibinalik nito ang pag-aalala sa kanya. Malinaw na tila napagtanto niya na ito ay mas seryoso kaysa sa pinahintulutan niya. Sa lahat ng posibilidad, hindi magiging ganito ang reaksyon ni Delia kung hindi totoong nasa linya ang buhay ni John. Siyempre, hindi ganito ang pakiramdam ni John. Kung hindi pa nauubos ang stamina niya noon, hindi siya maghahirap ng ganoon. At, sa ngayon, nagsaliksik na siya ng higit pang mga array at mas malamang na hindi magdusa. Gayunpaman, hindi niya masyadong masabi kay Madeline na nagdusa lang siya dahil sa kanya, tama ba? Kaya naman, ngumiti lang siya at naglakad. Ano? Don't tell me na nag-aalala ka rin sa akin. Namula ang ekspresyon ni Madeline. Hindi naman sa ganon, ako. Bahagyang natarante si Madeline. Hindi dahil sa sinabi ni John, kundi dahil ayaw niyang isipin nito na nag-aalala lang siya para sa sarili niya. Sa pagmamadaling magpaliwanag, kinakabahan niyang inipit ang isang hibla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Ngunit, biglaan ang pagkilos kaya hindi niya sinasadyang natanggal ang kanyang salamin. Mabilis silang sinalo ni John bago sila bumagsak sa lupa. You look beautiful even without your glasses, sabi ni John, na napagtanto na mas gininto ang kanyang mga mata kaysa sa ibinigay niya sa kanya noon habang ibinalik ang kanyang salamin sa kanyang mukha. Nakaupo si Eli sa malapit na tulalo kung ano ang nangyayari. That was a girl even the princess called Big Sister. Anong ginagawa ni John? Nanliligaw. Matagumpay. Yan ang kuya ko, nakangiting naisip ni Eli. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kapaligiran ay tila ganap na nagbago. Naningkit ang mga mata ni John, tumaas ang kanyang aura sa bagong antas. Ang biglaang pagbabago ay nahuli ng tuluyan kay Madeline. Naramdaman niya ang matinding galit sa loob ni John na biglang nawala sa kadena nito. Isang bagzo ng hangin ang humampas sa parang, na naging dahilan upang mas maging mabangis ang mga alon ng lawa. Ang nagniningning na araw ay naharang ng isang bagay habang ang isang mabangis na boses ay umalangaw-ngaw. Kung sino man ang lumitaw sa himpapawid ay nakatutok ang mga mata kay John na kasalukuyang tinutulungan si Madeline na isuot muli ang kanyang salamin at pang-itik. Sino ka sa tingin mo? Lumayo ka sa kanya. Nang hindi man lang naghihintay ng sagot, isang sipol na tunog ang maririnig sa hangin. Si John, na nakatayo sa harap ni Madeline ay may gintong kumikislap sa kanyang mga mata habang tumataas ang kanyang sentido. Itinaas niya ang kanyang kamay sa direksyon ng tunog, ayon sa 10-10 defensive array na lumitaw, bawat isa ay mas malaki kaysa sa nauna, na nakahanay sa isang tuwid na linya na umakyat sa kalangitan. Ito ay isang ganap na napakarilag na tanawin, na parang ilang ilusyon na mga kalasag na nilagyan ng mga gintong gear na lahat ay ipinakita mula sa langit mismo. Bang! 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 Ang arrow, na orihinal na walang iba kundi isang guhit sa kalangitan na halos hindi napapansin, ay tumagos sa bawat hadlang, na naghiwa-hiwalay sa mga defensive array ni John at nabasag ang mga ito ng sunod-sunod. Ngunit, halatang halata, bumagal ito sa bawat kasunod na tunog ng nababasag na salamin na umalangaw-ngaw. Sa wakas, lumitaw ang arrow bago ang huling hadlang sa isang iglap. Ang nakataas na kamay ni John ay kumislap ng mas maraming arrays habang lumalakas ang kanyang braso. Sa isang mabilis na pagtakbo, nahuli niya ang katawan ng mga palaso sa pagitan ng kanyang mga daliri, na pinipigilan itong tumusok sa kanyang ulo. Dahil sa galit, pinutol ni John ang arrow sa bahagi ng kanyang palad. Tumangala siya upang makita ang isang napakalaking uwak sa kalangitan. Mayroon itong pakpak na tila gustong harangan ng araw at isang pare ng mga binata sa likod nito. Nanlaki ang mga mata ni Madeline habang tumingin kay John ng nag-aalala. Ayos ka lang ba? Napaangat ng ulo si Delia, nagalit din. This was her peak, walang pinayagan dito without her permission. WHO. Tigaw ni Delia. Ngumiti si John at tumango kay Madeline habang umiwas ng tingin, isang malamig na liwanag ang muling lumitaw sa kanyang mga mata. Ang mga hagdan ng Golden Defensive Formations ay lumitaw sa harap ng John, na umaakyat sa kalangitan. Sunod-sunod silang sumulpat sa bilis na nagpamanhid ng isipan. Paano siya makakabuo ng mga arrays na malayo sa sarili niya? Siya ay isang halimaw. Kahit na sa sandaling ito, eksaktong ganito ang iniisip ni Eli.
Ang pagkabigla ng John na malapit ng mamatay ay hindi patunay na nakarehistro sa kanya. Nagliwanag ang mga paa ni John sa 10-10 amplification at hardening array, na umiikot sa kanyang mga binti habang marahang itinulak si Madeline palayo sa kanya. Malakas niyang tinapakan ang lupa, mabilis na umakyat sa tuktok na hagdan. Nakatitig sa mga binata na baka sa mukha ang pagtataka, lalo lang nanlamig ang ekspresyon ni John. Ito na ang pang-apat na beses simula nang dumating ako sa paaralang ito na may nagtatangkang pumatay sa akin. Ubos na ang pasensya ko. Halos ungol ang boses ni John. Nawala ang gintong hagdan, naiwan na lang ang kinatatayuan ni John habang nakatingin. Pumalakpak sila ng hindi bababa sa 20 metro sa hangin, na nakatingin sa isa't isa. Isang grupo sa likod ng isang ibon at si John na nakatayong mag-isa sa isang platapormang ginto. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni John ay nagpatuloy sa dalawang binata. Hindi, sa palagay ko sapat na ang pasensya ko. Mamatay ka na lang. Kabanata 35. Matalas ang mata ni John. Isang masamang aura ang bumungad sa kanya. Tila lumapot ang hangin, na parang ang mundo mismo ang umaalingaw-ngaw sa kanyang layuning pumatay. Hindi alam ng mga binata kung ano ang iisipin. Isang batang lalaki na malamang na mas bata sa kanila ng 5 taon, nakasuot ng puting t-shirt at nakabalot ng itim na pawis, ang gayong casual na kasuotan na makikita lang nila sa isang karaniwang tao, ay nagbabanta sa kanila. Kailan pa nagdusa ang mga kabataang Panginoon ng mga mahal na pamilya sa gayong kawalang galang? Ngunit, hindi nila mahanap ang mga salita upang tumugon, nakaramdam sila ng kakaibang pressure na nagmumula sa kanya, sa kabila ng kabataan sa kanyang. Sa sandaling iyon, napagtanto nilang may balak si John na katayin silang dalawa sa kanilang kinatatayuan. Pero, narinig ni John ang sigaw ni Delia na ikinakunot ng noo niya imbes na kumilos. Draco, Akahiko, Chenglei. Ang pamilyang Doko, kami at Dayo ay mas mabuting bigyan ako ng magandang paliwanag kung bakit ikaw ay nasa tuktok ko ng walang imbitasyon. 3 pangalan ang tinawag niya. Nasaan ang pangatlong tao? Nag-alinlangan si John. Ang tanging nakita niya sa kanyang harapan ay 2 binata at isang ibon. Ano ang nangyayari? Sakto noon na naging ilusyon ang napakalaking uwak. Isang pangatlong binata ang lumitaw na may maitim na balat at pilak na buhok at mga mata, nakatayo sa ngayon ay ilusyonaryong ibon kasama ang mga tinawag ni Delia na Akahiko at Chenglei. Nanlaki ang mga mata ni John sa pagtataka bago sila bumalik sa mga tahimik na lawa. Isang pahiwatig ng pag-iingat ang namumulaklak sa kanyang puso. Nasa stage pa rin siya kung saan mahuhuli pa rin siya ng mga ganitong bagay. Ito ay dapat na isang mas advanced na paraan ng pamamaraan na ginamit ni Pharaoh bata mula sa seremonya ng pagbubukas. Considering that Akahiko character shot a arrow at me, baka kamag-anak niya si Mayumi, pareho ang tunog ng mga pangalan nila sa Japanese kaya malamang. Ibig sabihin ng Chenglei na ito ay mula sa pamilyang Dayo. Ang issue sa lahat ng ito ay, hindi pa narinig ni John ang 3 ito. Nakilala na niya ang lahat ng henyo sa mga unang taon mula sa mga pamilyang ito. Nangangahulugan iyon na. Ang 3 ito ay mula sa mas matataas na taon, ito ay naging sanhi ng ilang beses na mas mapanganib. Si Dayo Chenglei ang unang nagsalita, kumunot ang kanyang noo dahil sa provocation ni John. Huwag kang magalit Ate Potianeva. Kagagaling ko lang sa pagbisita sa fiancé ko nang marinig ni Akahiko ang magandang musika ni Miss Sapientia. Alam mo Draco isn't one to follow proper procedure, so after Akahiko mentioned visit her on a whim, we swooped down. Tungkol sa pag-atake sa batang ito, patuloy ni Chenglei, na sinulyapan si John, hindi ka ba magagalit kung makita mong napakalapit ng iyong magiging asawa sa ibang lalaki? Hanggat nagbibigay siya ng tamang paliwanag para dito, mareresolba natin ito ng mapayapa. Nakatitig pa rin si Akahiko kay John, bahagyang nag-aalala na hindi gumagana ang kanyang nagbabantang aura sa kabila ng malinaw na walang cultivation ang batang ito. Dagdag pa, ang mga bagay na nakapaligid sa pagpapakita ng teorya ng array na nakita nila ay gadgad sa kanyang mga ugat. Kumunot ang noo ni Madeline. Kaninong magiging asawa? Nanatiling kalmado ang mukha ni John.
Bagamat kailangan niyang aminin na nagulat siya nang makita ang kanyang puso na labis na naantig sa pag-iisip na ipinangako si Madeline sa iba, ang tugon nito ay ang tanging kailangan niya para mawala ang pakiramdam. Kung si Madeline ay nakipagtipan sa isang tao noon, kung isa sa alang-alang ang kanyang kilos, imposible para sa kanya na pumayag na makipag-date sa kanya sakaling mahanap niya ang kanyang lunas. Napagtanto ito, at asar pa rin, tumawa si John, mukhang masusuka ka bago ang iyong haka-haka na kasal. Ikaw. Maglalagay na sana ng isa pang araw si Akihiko nang huminto ang kanyang matatalas na katangian. Nawala ang kanyang busog at ang kanyang itim na mga mata ay naningkit sa isang ngisi. Siya ang maiisip ni John na si Mayumi sa loob ng ilang taon. Matangkad, maitim, at matulis. Ilang saglit pa lang ay muli siyang sumabog, ngunit kahit papaano, nagawa niyang pakalmayan ang sarili. Hindi pinansin si John, tumingin siya kay Madeline na nakangiti. Madeline, alam mo na natanggap na ako sa Infinite Art Sect kasama sina Chenglei at Draco. Nakatakda na ang ating mga kinabukasan, at sa kapangyarihan ng aking pamilya kasama ng iyong pamilya, paanong hindi kami makakahanap ng lunas para sa iyo? Nagkasundo na ang tatay ko. As long as you agree, we can be married by the end of the year. Alam nating lahat na ikaw ay isang walang uliran na henyo, paano ka napunta sa maliit na paaralang ito kung hindi dahil sa pagiging bulag ng mga Diyos? Kapag pinagaling ka namin, maaari tayong bumangon ng magkasama sa mundo ng militar at mamuno bilang mag-asawa. Dahil nasabi mo na mangyayari lang ito kapag pumayag ako, hindi ako pumayag, sagot ni Madeline. Tila hindi masyadong nagulat si Akihiko sa sagot nito, sa katunayan, mas lalong lumaki ang kanyang ngisi. Alam kong nagsalita ako sa maybes and ifs, pero ang totoo ay naunawaan na ng pamilya ko kung ano ang iyong paghihirap. Tulad ng alam mo, ang pamilyang kami na kilala mo dito ay isang maliit na sangay lamang ng tunay na pangunahing pamilya, at dalubhasa lamang kami sa archery. Halos katawa-tawa na sila ay tinatawag na pillar family dito, not much unlike your Sapientia family. Kung isa sa alang-alang kung ano ang iyong talento noon, sigurado akong nakapunta ka na sa tunay na pangunahing sangay ng pamilya Sapientia. Paano nila maihahambing ang maliit na Focus Academy na ito? Dahil sa aking talento, nakilala ako ng mas mataas na sangay ng pamilyang kami nakaanib sa Infinite Arm Sect. Hanggat patuloy kong patunayan ang aking sarili, balang araw ay makakarating ako sa pangunahing sangay, tulad ng ginawa mo minsan, ang aking magiging asawa. Gaya ng maiisip mo, ang mas mataas na antas na sangay na ito ay may access sa mas maraming pang-ibabaw. Pagkatapos na matanto ito, dahil sa pagmamahal ko sa iyo, gumugol ako ng walang katapusang mga oras sa pagsusuklay sa mga record hanggang sa wakas ay natagpuan ko ang isang bagay na pinaniniwalaan kong ganap na tumutugma sa iyong mga paghihirap. Ito, syempre, ay kasama ng lunas. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hayaan mo akong magpaliwanag ng malinaw. Hindi naman talaga sakit ang sakit mo. Ito ay isang masakit na biro na nilalaro sa atin ng mga pinuno ng mundong ito. Ito ay tinatawag na Diyosa, disposisyon. Ang lahat ng tungkol sa iyo ay ang epitome ng kung ano ang dapat ang isang babae. Mabait, matalino, maganda. Gayunpaman, kasama niyan, may kasamang hindi sumusukong antas ng yin na nagreresulta sa sobrang lamig at panginginig. Ang mga araw na ang buwan ay kabilugan ay nagreresulta sa iyong pagiging koma. At ang oras na ginugulo sa mga koma na iyon ay patagal ng patagal. Ipagpaumanhin mo ang aking prangka, ngunit ang iyong siklo ng regla ay nangyayari ng mas madalas, lalo na kung ihahambing sa karaniwan, at sa pinakamaikling araw ng bawat taon, ang winter solstice. Nagnanasa ka para sa isang lalaki na halos parang binigyan ka ng isang malakas na aphrodisiac. Kabanata 36. Kumuyam ang mga kamao ni Madeline, ngunit nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Isinasaalang-alang ang kanyang pananahimik, hindi na kailangan pang tumingin ni John para maunawaan na tama ang lahat ng sinabi ni Akihiko. Gayunpaman, ang hindi alam ni John ay nagalit si Madeline dahil sa higit pa rito. Talagang nakita na niya ang pangunahing sangay ng Sapientia clan, kaya alam niya na ang pamilyang kami, ay isa lamang langgam sa harapan nila.
Kung kahit na ang pangunahing pamilya ng Sapientia ay walang lunas para sa kanya, at ang kanyang Panginoon ay parehong naliligaw, paano siya maniniwala na ang pamilya kami ay magagawa ang hindi nila magagawa? Anong klaseng katawa-tawa iyon? Ang quote-unquote sickness ay talagang pagpapakita ng isang greatly body type, patuloy ni Akihiko na may matingkad na ngiti, kaya ikaw ay isang henyo maraming taon na ang nakalilipas. Ngunit, kung walang tamang lunas, ito ay nagiging isang sumpa sa halip. Gayunpaman, mayroon akong lunas. Sa katunayan, wala akong balak sabihin sa iyo kung ano ito. Kung tutuusin, malapit na tayong maging mag-asawa. Napakalinaw ni John sa mga nangyayari. Hindi naisip ni Akihiko na sabihin kay Madeline dahil sigurado siya na siya lang, o isa sa kakaunti, na makakatulong kay Madeline. Gayunpaman, may nangyari. Kakasabi lang ni Akihiko na si Madeline ay dating bahagi ng pangunahing sangay ng Sapientia at balang araw ay makakarating siya sa pangunahing sangay ng kami, ngunit kung totoo iyon, bakit ang isang sangay ng pamilya kami ay magkakaroon ng isang bagay na pangunahing sangay ng ang pamilya Sapientia ay wala? Sa simpleng deduction lang, nakita na ni John ang isang bagay na alam ni Madeline. Dahil ang langit ay patas, hindi mo nakakailanganing magpakasal sa iba na may kapantay na uri ng katawan. Kailangan mo lang makipag-consummate sa isang taong may kagalang-galang na dami ng dugong antas ng Diyos. Sigurado akong nakikita mo kung saan ito patungo. Bagaman medyo mataas ang aking talento, ang pangunahing dahilan kung bakit ako tinanggap sa isang mas mataas na sangay ay dahil, kahit sa loob ng pamilya kami, ang aking Diyos na densidad ay medyo mataas, ngumiti si Akihiko, ako ang iyong lunas Madeline. Bago pa man ma-enjoy ni Akihiko ang sandali, tumigil ang kanyang puso sa boses ni Madeline. Hindi, salamat. Gusto kong iligtas ang buhay ko para mabuhay ako. Paano ko mabubuhay ang gusto ko kung nakatali ako sa iyo? Ano ang pagkakaiba niyan sa pagiging patay? Kumuyam ang mga kamao ni Akihiko. Ngunit, napigilan niya ang sarili, ngumiti ng kumpiyansa. Malapit ka nang dumating. Pansamantala, naging matalim ang kanyang tingin habang nakatingin kay John, mas mabuting huwag na lang kitang makita kahit saan malapit sa Madeline. Kung gagawin ko, kakatayin ko ang buong pamilya mo. Si John ay mukhang hindi nababagabag, bago niya sinabi na may tinak na kalmado. Hindi mo ba ako narinig kanina? Patay kang tao. Paano magagawa ng isang patay na tao ang anumang bagay? Walang oras si Akihiko para mag-react. Ang tanging nakita niya ay isang basag na pormasayon at isang nawawalang batang lalaki. Ang mga kumikinang na piraso ng hanay ay nahulog sa lupa sa ibaba sa isang pagwiwisik ng gininto ang ulan. Naramdaman ni Akihiko ang kanyang mukha na nag-deform, isang napakalaking puwersa na nakabaluktot sa kanyang ilong na wala sa hugis habang ang isang kamao ay bumangga sa kanyang mukha. Sa isang iglap, pinalipad siya mula sa ilusyong uwak. Tumingin si John sa kaliwat kanan niya sa natatarantang Chenglei at Draco. Maaari ko ring atakihin kayong dalawa. O, maaari kang umiwas dito at hindi mapahiya sa isang 16 na taong gulang na bata. Nang hindi man lang naghihintay ng kanilang tugon, isa pang hanay ng mga defensive foothold ang lumitaw sa ilalim ni John habang binilisan niya ang pagbagsak ng Akihiko. Nagulat sina Delia at Madeline, DYON wait. Parang hindi nakikinig si John. Lumipad siya sa hangin, lumapag upang umupo sa dibdib ni Akihiko sa isang hanay na nakabitin sa hangin. Sunod-sunod na kamao ang lumipad sa mukha ni Akihiko. Ang bawat sunod-sunod na tunog ay umalangaw-ngaw sa himpapawid, ang tunog ng pagkabasag ng buto at mga hilong daing na gumagapang sa gulugad ng lahat ng nakarinig nito. Sa kabila ng lahat ng ito, napanatili ng mukha ni John ang halos nakakagulat na kalmado. Tila hindi siya makontento hanggang sa tunay na namatay si Akihiko. Ito lang ba ang maya-alok ng isang inaakalang henyo? Isang suntok na naman ang ibinato ni John. Ikaw ay 22, nasa ika-6 na layer ng foundation stage, at wala kang magagawa laban sa akin. Naglabas ng walang katapusang galit si John. Saglit, tila sumanib ang mukha ni Akihiko kay Darius. Kung hindi lang sana siya pagod noon, kung pwede lang lumaban. Hindi sana nangyari ang kahihiyan na iyon. Tumayo si John sa itaas ng halos hindi makilalang Akihiko.
Dumudugo ang kanyang mga kamao, at nabasag ang kanyang mga buto sa hindi bababa sa 10-10 lugar. Ang paggamit ng kanyang amplification arrays ng walang kabuluhan at kahit naba siyang sa mukha ng isang tao na nagpainit ng kanilang katawan hanggang sa ika-6 na layer ay halatang nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Pero, parang walang pakialam si John. Ang kanyang kanang braso ay umuurong habang ang 10-10 mini-array ay naging daan-daan, bawat isa ay umiikot sa kanyang braso na parang miniature disc. Wala akong pakialam kung kailangan kong isuko ang brasong ito sa loob ng isang buong buwan. Hindi ko nahahayaang year-okan pa ako ng sinuman. Nang ihahagis na ni John ang kanyang huling suntok, nabasag ang hanay sa ibaba niya. May umatake dito at halos hindi na siya makaalis sa daan. Nang hindi mahawakan si Akihiko, inalis ni John ang mga pormasayon sa paligid ng kanyang braso at sa halip ay gumawa ng bagong foothold. JIT ang latest novel sa Elbon si Om. Lumabas sina Draco at Chenglei, hawak-hawak si Akihiko. Sa palagay ko ay hindi mo lubos na nalalaman ang iyong ginawa, sabi ni Chenglei, na pinaikit ang kanyang mga mata. Ipaalam mo lang sa akin ng malinaw kung gusto mong mapunta sa estado niya o hindi. Walang pinagkaiba sa akin ang pagpatay ng 1 o 3 aso, malamig na sabi ni John. Wala siyang cultivation. Ngunit kahit papaano ay natalo si Akihiko hanggang sa mamatay. Tuldok-tuldok, totoo, nawala si Akihiko sa inisyatiba, at siya ay isang mamamana, hindi isang malapit na espesyalista sa labanan, ngunit, ito ay nagsasalita sa talento ng batang ito. Kung isasaalang-alang ang personalidad ni Akihiko, kapag nagising siya, gagawin niya ang anumang haba na posible. Magtagumpay man siya o mabaigo, wala akong pakialam. Hanggat hindi rin ako dumadaan nakakasakit, wala akong problema. Napaisip si Chenglei. Terena Draco. I'm sorry John, naniniwala akong iyon ang tawag sa iyo ng binata, pero sigurado akong alam mong hindi ko hahayaang mamatay itong kaibigan ko. Hahayaan ko kayong dalawa na ayusin ang sama ng loob niyo sa ibang pagkakataon. Malamig na tumitig si John. Wala siyang sapat na magmanyobra sa hangin para harapin ang isang lumilipad na ibon at malinaw na alam iyon ng Chenglei na ito. Aalis na sana si Chenglei kasama si Draco at ang walang malay na si Akihiko nang bigla siyang may naalala at tumalikod. May isa pa talagang dahilan kung bakit kami pumunta Miss Sapientia at Potieneva, halos nakalimutan ko. Kabanata 37. Ang mundo ng gitnang haligi ay magbubukas sa lalong madaling panahon. Dahil malapit nang ikasal si Meiying sa aking pamilyang Dayo, nabigyan ako ng pagkakataong sumali. Tulad ng alam mo, nakikita ng ibang mga miyembro ng pamilyang Pillar ng mas matandang henerasyon na hindi pa nakakatuntong sa Meridian Formation Realm, ang mundo ay lubhang kapaki-pakinabang, at dahil bahagi sila ng mga pamilya ng Pillar ng Akademya, tinatalikuran nila ang panuntunan ng pagiging a part of the Academy to join in, kaya nga kami nandito. So, ilang araw na rin tayo pupunta sa bangko at noong una, umaasa si Akihiko na hilingin kay Lady Sapientia na maging kadate niya, ngunit mukhang hindi na ito magiging posible. Paumanhin sa abala, pupunta kami ngayon. Si Draco ay ganap na sumanib sa ilusyon sa sandaling muli at bagzo ng hangin ang nagpapalayo sa tatlo. Dahan daw ang naglakad si John sa lupa gamit ang kanyang ginintoang hagdan. Tumutulo ang butil ng pawis sa mukha ni John habang hinahabol niya ang kanyang hininga. Alam na alam niya kung hindi pa naloko ang tatlo na iyon sa kanyang ginawa at nagpas siyang sama-samang umatake, naiiwan na sana siya sa isang sorry. Nasa tip-top pa rin ang hugis ng kanyang kaluluwa sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming array sa loob ng maikling panahon, ngunit ang kanyang mga braso at binti ay nagkaroon ng maraming bali sa mga ito dahil sa kanyang katawan na hindi makasabay. Gayunpaman, kung ito ay dumating dito, kung mayroong anumang bagay na pinagtitiwalaan ni John, ito ay pagtitiis ng sakit. Matigas na napaupo si John, naramdaman ang kanyang kaluluwang chi na kumakalat sa kanyang katawan. Parang mas dahil sa kaluluwa ko kaya mabilis gumaling ang mga sugat ko kanina. Hindi, partikular ang aurora flame ko. Ngunit, hindi alintana, ang aking katawan ay mahina pa rin. Makalipas ang ilang minuto, tumangala si John at may nakita siyang 3 pares ng mata na nakatingin sa kanya.
Sa sobrang habol niya ay hindi niya napansin kung kailan siya naging zoo animal. Visit novelbean.com for updates. Ano ba, may dumi ba ako sa mukha? Sabi ni John sabay hawak sa ilong niya. Bahagyang napahadjejek si Madeline habang kinukusot ni Delia ang kanyang mga mata. Alam mo natalo mo lang ang isa sa mga pinakamahusay na henyo na mayroon ang akademyang ito sa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay sa loob ng wala pang 1 minuto, sabi ni Delia. Kahit na sinabi niya iyon, pakiramdam niya ay hindi makapaniwala. Paano niya natalo si Akihiko ngunit natalo kay Darius? Hindi ba medyo katawa-tawa iyon? Hindi maipaliwanag ni Darius ang sapatos ni Akihiko. Sa katunayan, si Darius ay magiging isang masunuring maliit na aso kung sakaling makaharap niya si Akihiko. Ang mga tunay na henyo ng pamilya Storm ay nasa ibang antas sa kanya. Pinakamahusay na mga henyo. Napatingin si John kay Delia ng kakaiba. Masyadong magaan ang paggamit ninyo ng salitang iyon. Bawat inaakalang nyo na nakikita ko ay mas walang kakayahan kaysa sa huli. Tignan mo na lang si Madeline ko, ilang taon na siyang may sakit at hindi nakakapag-cultivate. At higit pa rito, mas bata siya sa kanya ng 4 na taon, at nasa peak na siya ng formation stage. Kapag mayroon kang isang halimbawa tulad niya, paano siya magiging isang henyo, natatawang sabi ni John. Tala ng may akda, si Akihiko ay 22, hindi 18. Nakalimutan kong baguhin ang lahat ng edad tulad ng ginawa ko para kay John. Ang pagkakamali ko, sana hindi na maulit. Nakikita mo ba ang aking paglilinang? Nagtatakang sabi ni Madeline. Walang sino mang nasa foundation stage ang dapat na magawa iyon, higit sa lahat si John na walang kultibasyon na mapag-uusapan. Kuya, napakalakas mo. Maging ang mga mata ni Delia ay napadilat. Maliwanag, wala siyang ideya. Wow! Si Eli ay mukhang gulat na gulat din. Natawa si John. Parang may nilabas siya sa bag na hindi naman dapat. Ngunit, lalo lamang nitong kuminang ang magagandang gininto ang mga mata ni Madeline nang tumingin ito sa kanya. Alam niya ang kanyang paglilinang ngunit hindi niya ito tinatrato ng anumang uri ng takot o kaba. Ang aking Aurora ay medyo mahusay sa pag-decipher ng paglilinang. Kaya naman inatake ko siya, I was pretty confident in beat him if I took him by surprise. Paliwanag ni John. Ikaw ay walang ingat. Wala kang mga diskarte sa labanan, walang mga diskarte sa paggalaw, walang paglilinang, at ang iyong mga paraan ng pag-atake ay kasing husay ng pagiging masokista mo. Bakit mahal na mahal mo ang pananakit sa sarili? Nagalit si Madeline. Nahihiyang napahawak si John sa ilong, masasabi mo bang sinasaktan ko ang sarili ko? Masyado kang maasikaso at maalaga, paano ko hahayaan ang isang hamak na ganyan na magkaroon ka ng asawa? After I find you a proper cure, I'll make you mine, natatawang sabi ni John. Siguro, ngunit kung hindi mo ako matalo, paano mo mahahanap ang isang bagay na hindi ko kaya? Nang aasar na sabi ni Madeline. Umalaklak si John, hindi man lang naabala sa sinabi ni Madeline. Talagang masaya siya na napakalakas niya, sa ganoong paraan, kapag pinagaling niya siya, maaari niyang dalhin siya sa buong mundo upang duminahin ito ng magkasama. Sa araw na nakahanap siya ng paraan para buhayin ang kanyang mga magulang, nasa tabi niya ito. Umiling si John, nakitang kakaiba ang sarili niyang iniisip. Kakakilala ko lang sa babaeng ito. Kailangan kong kumalma. Natagpuan niya ang kanyang sarili na halos labis na nalilibugan. Para sa isang taong lumaki sa mortal world, at maging sa kanluraning bahagi nito sa mga bansa tulad ng Amerika at Canada, tulad ng pag-iisip ng mga ganoong salita tungkol sa isang batang babae na ilang linggo pa lang niya nakilala ay magmumukha siyang baliw. Bagamat naisip ni John ang mga salitang iyon, alam niyang nabihag na siya ng maamo nitong ugali. Para sa isang batang babae na nagdurusa sa katahimikan sa lahat ng oras na ito upang magkaroon pa rin ng ngiti sa kanyang mukha, kung hindi siya karapat-dapat sa kanya na mag-isip ng labis, malamang na walang iba iyon. Gayunpaman, ang hindi alam ni John ay ang walang pag-aalinlangan niyang pagtawa ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Madeline. Kahit na hindi na nagsalita si John, ang kumpiyansang tawa na iyon sa kanyang bastos na sagot ay nagsalita ng mga volume. Hindi siya nagalit dahil wala naman siyang dapat ikagalit. Ang pagkatalo niya sa kanya. Oo naman, siguro sa ngayon.
Ngunit gaano katagal iyon? Pakiramdam niya ay ito ang eksaktong mga salita na kanyang ipinarating kahit hindi sinasabi. Ganun pa man, hindi napigilan ni Madeline na suriin ang nasa ilalim ng linya ni John. Kahit siya ay hindi niya napansin na para siyang isang dalagang sinusuri ang kanyang magiging kapareha. Balita ko, playboy ka talaga. Matagal ang buhay ng mga martial artist na imposibleng iisa lang ang partner, kaya kung mahina ka, hindi ba hahanap na lang ako ng ibang lalaki? Maraming babaeng sapientia na may mga reverse harem. Sabi ni Madeline na may pilyong kislap sa mga mata. Kabanata 38. Sa lahat ng inaasahan ni Madeline, ang huling ibinigay ni John. Napahawak siya sa tiyan niya, tawa ng tawa na medyo namumula ang mukha niya. Maaaring hindi pa ngayon, pero malapit na akong maging malakas para maglakad kasama ka. Bukod sa, ang paghahanap ng babaeng kasing ganda at taos-puso mo ay halos imposible. Ano ang silbi para magkaroon ako ng pangalawang asawa kung hindi niya kayang pantayan ka? Malinaw ang kahulugan ni John. Hindi man lang niya sineseryoso si Madeline na humanap ng pangalawang asawa. Sa paghahanap niya ng pangalawang asawa. Sa mundo niya, hindi karaniwan ang ganoon, kaya medyo seryoso siya nang sabihin niyang wala siyang intensyon. Isa pa, hindi siya nagsisinungaling kahit kaunti. Para makahanap ng pangalawang babae sa antas ni Madeline. Nabuhay siya ng halos 17 taon para lang mahanap siya, hindi naman talaga siya makakahanap ng iba, di ba? Ano ang silbi ng pagkakaroon ng asawang hindi gaanong kalibre? Si Eli at Delia ay awkward na nakatingin sa gilid habang sina John at Madeline ay naglalandian. Napakamot ng ulo si Delia. Ilang linggo na siguro silang magkakilala, paano umabot sa puntong ito? Pakiramdam niya ay pinapanood niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na ninakaw ng isang malaki at masamang lobo. Mukhang hindi siya narinig ni na Madeline at John. O baka naman, nasa sarili nilang mundo talaga sila. Magandang sagot iyan. Bahagyang nagulat si Madeline. Kailangan mong magtrabaho ng husto, kung gayon. Dahil kahit na wala akong gustong gawin sa alok ni Akihiko, mahal na mahal ako ng tatay, nanay at mga kapatid ko at tuluyang matutokso nito. Dahil sa iyo, maaari akong mamuhay muli sa katamtamang kaiganhawahan, at lubos nilang ipagpapasalamat iyon, ngunit naninindigan pa rin na hindi ako gumaling. Kahit alam niyang nagbibiro si Madeline, seryosong tumango si John sa ulo. Balita ko isa akong henyo sa Array Alchemy, darating ang araw na talagang kakayanin ko. At saka, sobrang hinala ko ang mga sinasabi ni Akihiko. Kung mayroon kang pabor ng pangunahing sangay ng pamilya Sapientia, ang literal na sentro ng impormasyon ng universo, paano sila magkakaroon ng impormasyong hindi mo nakuha? Hindi ito makatuwiran. Kung maiisip ko ito, sigurado akong magagawa din ng pamilya mo. Hindi naman masyadong nag-aalala si John. Ang pamilya Sapientia ay ang mga scholar ng martial world. Kung naloko sila ng isang bagay na katangahan, magkakaroon talaga ng problema. Tumango si Madeline, isa ito sa mga dahilan kung bakit siya tumanggi ng husto. Siya ay bumagsak sa pabor ng pangunahing angkan dahil sa kanyang karamdaman. Kung isa sa alang-alang ang dati niyang talento, bakit ang dali nilang isuko sa kanya? Kung ito ay isang bagay lamang ng pagpapakasal sa isang taong may mataas na konsentrasyon ng dugo ng Diyos, paanong ang pangunahing sangay ng pamilya Sapientia ay kulang sa koneksyon sa gayong mga kaalyado? At sinong mga papayag ang hindi napakasalan ng isang babaeng kasing talino niya sa kanilang pamilya kahit na nahihirapan ito ng pagsuko ng kanilang sariling talento? Bilang karagdagan sa pagsasaalang-alang sa katotohanan na higit sa isang asawa ay isang normal na pangyayari sa mundo ng militar, walang makatwirang sagot para sa kanila na sumuko sa kanya. Ngunit, nakikita ito sa isa pang problema na pinananatiling malapit ni John sa kanyang puso. Kahit na alam niyang siya ay isang mahusay na talento ng Array Alchemy, paano magkakaroon ng access ang isang information-based clan tulad ng pamilya Sapientia sa mga kaalyado na mas mahusay kaysa sa kanyang kasalukuyang sarili? Kung ang Array Alchemist ay may lunas, tiyak na handa na ang pamilya Sapientia na bayaran ito, tama ba? Kaya bakit nandito si Madeline at hindi pa gumaling? Masama ang pakiramdam ni John, ngunit pinigilan niya ito at ipinakita kay Madeline ang isang confident na ngiti.
Kung kahit ano pang mga tao sa mundo ay hindi nakaisip ng lunas, siya na lang ang gagawa nito. Kaya, para sa mga mahihinang lalaki sa iyong harem, ano ang pinapayagan nating gawin? Pabirong sabi ni John na nagpapagaan ng loob. Hindi niya inaasahan ang isang sagot, ngunit muli siyang ginulat ni Madeline. Well, napangiti si Madeline saglit, paano kung isama mo ako sa piging na ito? Napakurap si John at nagkunwaring gulat. Tinakpan ang kanyang pandiya gamit ang dalawang kamay, naglagay siya ng takot na ekspresyon. Huwag mong isipin na hindi ko alam na darating ang winter solstice, huwag mong sabihin sa akin na pinaplano mong nakawin ang aking kainosentehan. Namula si Madeline nang marinig ang kalokohan ni John. Pero si Delia ang nagpadala ng suntok sa tagiliran niya. Crack! Napangiwi si John, pakiramdam niya ay lumalala ang kanyang mga buto sa pagpapagaling. Ito ba talaga ang presyong kailangan niyang bayaran para sa isang inosenteng biro? Mag-ingat ka sa bibig mo. Pervert. Tuluyan nang nawala ng gana si Delia, ngunit sa pamamagitan ng kanyang pamumula na ekspresyon, mas nahihiya siya kaysa sa galit. Bisitahin ang novelbean.com para sa mga update. Oo. Ray. I'm sorry. Napaawang ang labi ni Madeline. Baka ihatid na lang ako ni Eli. Eli nga pala, hindi pa ako nakapagpasalamat sa iyo ng maayos sa pag-aalaga nitong hardin at sa mga halamang gamot ko. Maraming salamat, tinulungan mo akong malampasan ang mga mahihirap na oras. Nahihiyang tumingin sa ibaba si Eli, hindi naman po, big deal, Lady Madeline, ginagawa ko lang lahat para sa Array Alchemist faction. Ngumiti si Madeline, maaari mo lang akong tawaging Madeline. Kumalaklak si John, mukhang mas magaling ka sa mga babae kaysa sa akin, Eli. Namula ng husto si Eli, hindi makatingin. Medyo natawa ang grupo bago binigyan ni Madeline si John ng masamang tingin. Bawal kang magsuot ng sweatpants sa handaan, John, or else I won't acknowledge you. Makipagkita ako sa iyo sa dorm room mo, dala ang mga damit mo isang oras bago ang handaan. Ngumiti ng malawak si John, yes, ma'am. Kabanata 39. Si Eli at John ay nagpatuloy sa pagtatrabaho sa bukid, tumatalon sa maliliit na agos ng tubig, nagtanim ng mga bagong buto, at namumulot ng mga hinog na halaman. Buong oras na bumulong si Eli sa kanyang sarili, minsan ay nagsasabi ng mga bagay kahit na si John mismo ay hindi masyadong naiintindihan. Ang fawning grass ay may banayad na kalikasan, at ang pangangailangan nito para sa tubig ay makabuluhang mas mababa kaysa sa iba pang mga halaman. Dapat ko pa itong ilipat mula sa batis at palayo sa mas nangingibabaw na Devil's Willow, kung hindi, ito ay gagamitin bilang pataba. Gagana ito, kailangan talaga ng Devil's Willow ng mataas na supply ng tubig para hindi patuyuan ang lupa gamit ang likas na apoy nito. Kung idinisenyo ko ito ng maayos, magkakaroon ng magandang balanse na ang bawat isa sa dalawa ay maaaring lumago ng maayos sa. Tumugtog ang malambot na musika habang nagtatrabaho sila. Aktibong nakikinig si John sa sinasabi ni Eli. Bagamat nahuhulaan niya kung paano mag-alaga ng mga halaman batay sa mga katangiang kabisado niya, hindi pa talaga siya nakabasa ng kahit anong mga libro sa diskarte sa paghahalaman. Kaya, si Eli ay higit na dalubhasa sa larangang ito kaysa sa kanya. Dagdag pa, ang mga maliliit na pagsasaayos na ginawa ni Eli ay nagparamdam kay John na para bang paunti-unti siyang tumutuntong sa isang bagong mundo. Hindi nagtagal ay natapos na sila at pumunta sa lawa para maghugas ng paa. Iginiit ni Eli na sila ay nakatapak sa bukid upang matiyak nilang hindi sinasadyang makapinsala sa anumang halaman. Nang magpaalam na sina Delia at Madeline ay papalubog na ang araw sa langit. Kaya lang, ang Potienneva Peak ay nahulog sa isang kaaya-ayang katahimikan, ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang kabataang babae ay namumulaklak. Si Delia, gayunpaman, tila nangangati na magsalita. Ngunit, wala siyang ideya kung paano eksaktong sasabihin ito sa mga salita. Hindi na siya nakapagpigil, sa wakas ay binitawan niya ito. Kuya, mahal mo ba siya? Sa sandaling sinabi ni Delia ang mga salitang ito, namula siya ng husto. Tulad ng sinumang batang babae na namumuko sa kanyang kabataan, interesado si Delia sa mga paksang ito.
Ngunit, hindi niya lubos na naiintindihan ang mga ito. Ngayon, gayunpaman, ang kanyang matalik na kaibigan, si Meiying, ay ikakasal na kay Cheng Lei sa lalong madaling panahon. At maging ang kanyang kuya ay lumulutang ang kanyang pangalan sa mga usapang kasal kahit na siya ay tumanggi. Iyon ay lubos na namulat si Delia sa kanyang edad. Hindi ba dapat ay ikakasal din siya sa lalong madaling panahon, kung gayon? Pero kanino? Napakaraming bagay na hindi niya maintindihan. Nagulat si Madeline kay Delia, bago hinayaang mapuno ng mahinang tawa ang field. Nanatili siyang tahimik saglit, hinayaan ang kanyang mga paa na indayog sa ibabaw ng lawa. Sa wakas, nagsalita siya. Hindi ko ito matatawag na pag-ibig, kahit na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Pero, parang kilala ko siya. Napanood ko kasama si Tito sa Sapientia Peak nang siya ay dumating sa library kasama ka sa unang pagkakataon. Pinagmasdan ko ang kanyang kawalang takot sa harap ni Uncle Potianeva at ng iba pang pinuno ng pamilya. Pinanood ko siyang pinoprotektahan ang kanyang pride kahit na nasa linya ang kanyang buhay. Pinagmasdan ko ang kanyang mapagmataas na likod habang lumalaban siya sa pinakamahusay na alumni focus academy na iniaalok. Pinanood ko pa siyang tinanggap ng langit. Lalong lumambat ang boses ni Madeline, naglalaro sa kanyang isipan ang isang imahe ng papalayong likod ni John. Siya yun. Nagulat si Delia. Si John ang naging dahilan ng pagring ng Heaven's Chimes. Napangiti si Madeline. Maaaring hindi ko pa siya mahal, ngunit sa palagay ko ay sulit na makita kung ano ang magiging buhay kung kasama siya dito. Kung kaya kong ngumiti ng ganitong tunay na kaligayahan araw-araw, kahit maikli man ang buhay ko, hindi ba sulit? Bahaging humilik si John. Dahil nawala ang kanyang sarili sa mas maraming pag-aaral sa nakalipas na ilang araw, nagawa niyang ganap na itap ang kanyang sarili muli. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang banayad na tunog ang dumaloy sa kanyang mga tainga. Isang malambing na himig ang nagpagising kay John. Halos mapatalon siya sa gulat nang mapansin niya ang isang maselang figure na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Napakurap si John, Madeline. Bigla siyang nagising, natampol ang sariling noo. Ang piging. Patawarin mo ako. Si John ay nasa kawalan. Paano niya nakalimutan ang isang bagay na gusto? Mukhang hindi naman masyadong nag-aalala si Madeline dito habang nakangiti. Kahit na pagkatapos na pumasok sa silid ng isang lalaki, siya ang larawan ng pagiging perpekto. Ang kanyang makinis na balat ay kumikinang sa isang biyak sa kanyang kipaw, na sinusunod sa kanyang balingkinitang binti na biniyayaan ang mga mata ni John. Nakataas ang kanyang buhok gaya ng dati, ngunit pinalamutian ito ng magandang sukle na piraso ng buhok, kumikinang na pilak at ginto na may mga pahiwatig ng lila. Ang kanyang damit ay ang kanyang karaniwang purple, ngunit ito ay tiyak na mas elegante at pino. Napakapit ito ng mahigpit sa kanyang kurba, dahilan para matigilan si John saglit. Nang matapos si John sa pagkatulala ay napangiti siya ng napakalawak na halos maramdaman ang mga labi. Kung magpapakita ako sa iyo, talagang papatayin nila ako ng tuluyan. Napuno ng mahinang tawa ni Madeline ang silid. Ipagpatuloy mo. Iniwan ko ang damit mo sa banyo. Kalahating oras na lang magsisimula na ang handaan, kaya naisipan kong patulugin ka. Dahil gising ka na, baka pumunta na tayo. Tumalon si John at nagtungo sa banyo, naiwan si Madeline na nakatitig sa mga dingding ng mga nakaguhit na array. Talagang nagsisikap siya, no wonder pagod na pagod siya. Hayaan akong tumugtog sa kanya ng isang revitalizing tune. Nag-walk out si John na fresh na fresh. Nakasuot siya ng formal na kasuotan na mas bumagay sa mundo ng mga tao. Nakadikit sa kanya ang black dress pants at isang masikip na purple na sando. Siya ay may relo na halos hindi na niya isinusuot at naka-roll up ang kanyang manggas. Lumapit sa kanya si Madeline at pinitik ang isang bagay na hindi niya nakuha. Mukhang gwapo ka talaga minsan, sabi ni Madeline na may maamong ngiti. Paano ako magiging gwapo para sayo? Kailangan kong bumawi sa pamamagitan ng pagiging mas malakas. John was completely infatuated. Itinagilid niya ang kanyang baba, inalis siya sa kanyang pagtutok sa pag-aayos sa kanya ng maayos. Sa sobrang lapit ng dalawa ay ramdam na ramdam nila ang init ng hininga ng isa't isa.
Ang kanilang mga titig ay nakalock sa isa't isa, ang kanilang mga pusong beats pumping sa sync. Kabanata 40. Natigilan si Madeline, hindi napigil ang tumingin sa malinaw na mga mata ni John ng matagal. Sige. Sige. Umiling siya. Let's go? We're already late. Hindi. Paano kita hahayaang maglakad doon? Baka matamaan ako ng langit dahil sa ganyan. Pinigilan ni John si Madeline sa paglabas ng pinto sa kanyang pagkataranta. Paano niya hahayaang makalakad ang ganoong kagandahan? Bumalik si Madeline kay John, medyo naguguluhan, paano mo gustong makarating doon? Mahiwagang ngumiti si John. Naglakad siya patungo sa bintana at ipinatong ang kanyang kamay doon. Isang baha ng gintong liwanag ang nagsimulang itulak ang tubig palayo sa salamin, na naging sanhi ng isang perpektong semisphere na lumitaw sa kabilang panig. Ang mga komplikadong simbolo at gear ay sumasalamin sa silid, sumasayaw sa madilim na asul ng tubig sa gabi at gumagawa ng isang napakarilag na tanawin. Bumalik si John kay Madeline, iniabot ang kamay. Pagkatapos ng kaunting pag-aalangan, isang maselang kamay ang dumausda sa kanya, baka sa mukha niya ang pag-usisa. Ito ay isang bagay na pinagtatrabahuhan ko nitong mga nakaraang araw. Ang pag-alis ng tubig ay isang sphere-form na bersyon lamang ng defensive array na pinag-aralan ko kamakailan, ngunit, ito ang talagang cool na bahagi. Pinawi ni John ang kamay niya bago kumatok sa bintana. Nagsimulang mabuo ang isang array mula sa 8 iba't ibang punto, na umiikot na may mga kulay ng ginto. Makalipas ang 10 minuto, iniunat ni John ang kanyang libreng kamay at laking gulat ni Madeline, dumaan ito sa bintana. Ito ay isang small-scale space-type array. Hindi ko pa mapabilis ang array, pero talagang kapaki-pakinabang ito sa pagdaan sa mga bagay-bagay, lumingon si John at ngumiti kay Madeline, let's go. Isang maliit na hagdanan patungo sa malaking bintana ang nabuo. Tinala ni John si Madeline sa madilim na tubig ng dahan-dahan. Tumingin si Madeline sa paligid at hinawakan ang gilid ng defensive formation. Pumungad sa kanyang magandang mukha ang saya at pagkahumaling. Wow! Nang lingunin niya si John, ang tanging nakita niya ay ang titig nito na nananatiling nakatutok sa kanya, dahilan para mamula siya ng mas malalim na kulay ng pula. Ang globo ay nagsimulang dahan-daang umakyat sa tubig. Ang liwanag ng buwan ay kumikinang sa lawa at ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Pagbasag sa ibabaw ng tubig, nawala ang globo ng ginto. Nakakapit lang si Madeline sa braso ni John habang pumailang lang sila sa langit. Mayroon akong isa pang sorpresa, nakangiting itinaas ni John ang kanyang libreng kamay upang maging sanhi ng pagbuo ng maliliit na ibon, paru-paro at lirio at magsimulang umikot sa kanilang paligid. Nagsimulang magbago ang defensive formation sa ibaba nila. Lumaki ito ng mga pakpak at nagliyab na parabang ito ay isang phoenix. Isang matalim na tawag ang umalangaw-ngaw sa kalangitan habang kumikinang ang mga mata ni Madeline. Pinagmamasdan ang mukha ni Madeline na namumulaklak sa kaligayahan, naramdaman ni John na parang nakaupo siya sa tuktok ng mundo. Ngunit, pagkatapos ay naisip niya ang isang bagay na medyo awkward. Saan ba talaga ginaganap ang piging na ito? Tanong ni John na mahinang umubo. Pumadjejek si Madeline at itinuro ang isang direksyon. Nang gabing iyon, isang phoenix ang pumailan lang sa kalangitan na sinamahan ng magagandang nagliliyab na mga nilalang. Pinaliwanag nito ang gabi habang marahang ibinababo ang kanyang mga pakpak. Sa isang tiyak na rurok, ang mga kasiyahan ay isinasagawa na. Napakapit si Maying sa braso ni Delia, nakapout. Ang kanyang mga violet na mata ay nababanaag na may kaunting kawalan. Og! Delia, hindi ko siya matiis. Hindi ako makapaniwalang pumayag ang papa ko sa kasal na ito, ngayon ay hindi ko na siya maalis. Alam mo na ang pamilya Bay at Dayo ay hindi kailanman naging maayos. Napakaduwag ng tatay ko, na sinasamantala ang unang pagkakataon na manligaw ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanyang anak na babae. Gumiti ng mapait si Delia. Ilang milyong beses na nila itong napag-usapan ngayong gabing mag-isa. Minsan kailangan mo lang gawin ang mga bagay na hindi mo gustong gawin para sa ikabubuti ng lahat, Miying. Hindi naman masama si Cheng Lei. Siya ay mabait at isang mahusay na talento. Guwapo siya at least, hindi siya si Akahiko. Lumalim ang pout ni Maying.
Well, bakit hindi mo siya pakasalan kung ganoon? Maaaring hindi siya si Akihiko, ngunit maaaring mas masahol pa siya. Laging pinipigilan ni Chenglei ang kanyang emosyon, hindi mo masasabi kung ano ang iniisip niya. Paano kung mas psychopath pa siya kaysa kay Akihiko? Baka hindi mo na makitang buhay ang matalik mong kaibigan. Masyado kang madrama. Inilibot ni Delia ang kanyang mga mata. Naglalakad ang magkakaibigan sa daanan ng hardin. Lumilitaw ang isang napakalaking arko bawat ilang metro, na nagbibigay liwanag sa daanan ng nagniningning na mga ilaw na bumabalot sa kanila. Nagkalat ang mga bulaklak sa paligid at hindi masabi ang kagandahan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napangiti na lamang ng mapait si Miying sa mga tugon ni Delia. Napakawalang muwang mo Delia. Naiinggit ako sa iyong prangka na ugali na nakatali sa tungkulin. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko. Gutom na ako, bakit hindi pa nagsisimula ang handaan? Sa wakas ay nakahanap si Miying ng ibang bagay na irereklamo. Halika na Miying, alam mo namang hindi makakapagpahinga ang mga nakatatandang kapatid natin hanggat hindi nakarating si Madeline dito. Sila ay nangangati na magsisimulang makipagkompetensya sa isa't isa sa buong oras na ito. Pero paano sila kung wala pa ang babaeng matagal na nilang pinagnanasahan? Pambihirang biro ang ginawa ni Delia. Totoo, wala pa si ate, baka umaakto na naman ang sakit niya. Tanong ni Miying na may halong pag-aalala. Makikita mo. Tumingin si Miying kay Delia, nalilito. Bago pa makapagtanong si Miying kung ano ang ibig sabihin ni Delia, nakarating na sila sa dulo ng landas at nakapasok na sa banquet area. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, kapansin-pansin ang isang mahabang mesa na pinalamutian ng puting mesa at mga pattern. Kumikislap ang mga ilaw ng kandila at pumasok at lumabas ang mga kabataang lalaki at babae sa mga grupo, masayang nakikisalamuha sa malawak na espasyo. Miying? Miss Potianeva? May narinig ka ba mula kay Miss Sapientia? Medyo hindi na mapakali ang kanyang kuya at si Akihiko. Pinag-uusapan nila na hahanapin siya. Medyo nag-aalala sila na baka may mali. Si Chenglei, na napansin ang dalawang babae, ay lumapit. Paumanhin, Chenglei, wala pa kami. Pero, paano kung gumugol ka ng ilang oras kay Miying, sigurado akong maa-appreciate niya ito. Kinurot ni Miying ang braso ng kaibigan, pero nagkunwari si Delia na hindi niya napansin. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chenglei. Ito ay isang karangalan, sabi ni Chenglei, na iniabot ang kanyang kamay kay Miying. Bago pa makasagot si Miying, isang grupo ng mga kabataang lalaki ang lumapit, dahilan kung bakit mahinang ibinaba ni Chenglei ang kanyang kamay. Marami sa grupong ito ay madaling makikilala ni John. Maging si Darius ay kabilang sa grupo, bagaman ang kanyang mga kilo ay higit na nakalaan at magalang, na para bang natatakot siyang masaktan ang sinuman sa kanyang paghinga. Isang binata na may gininto ang mga mata na nagniningning sa kanyang salamin na naka-frame na kristal at tumabi kay Chenglei habang si Akihiko ay pumunta rin sa mga babae. Siya ay may pinong pag-uugali at isang malakas na momentum. Walang maliit na bilang ng magagandang babae ang nagnanakaw ng mga sulyap sa kanya mula sa lahat ng sulok ng piging. Siya ay walang iba kundi ang panganay na kapatid ni Madeline, si Oliver. Iniisip namin na hanapin ang aking nakababatang kapatid na babae, wika ni Oliver, pero, hindi magiging okay kung pumasok kami sa silid ng isang babae, kaya umaasa kaming sasama ka sa amin. Malumanay at magiliw ang boses ng binata. Naging mahirap para sa sino man na tumanggi sa kanyang kahilingan. Kuya Oliver, tungkol sa, bago pa matapos magsalita si Delia, isang matalim na sigaw ng ibon ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang mga ulap sa gabi ay tila nag-aapoy habang ang isang binata at babae ay dinagsa ng gintong liwanag at apoy na marilag na nakatayo sa kalangitan. Marami ang hindi napigil ang tumangala sa gulat. Sino lang ang dumating na may ganitong engranding pasukan?